Anong latest mga kababayan? Ito, naku po. Madam Senator Amy Marcos mga kabayan, tila na high blood. Nanawagan kay PBBM na huwag munang pirmahan ang 2025 national budget mga kababayan. Naku po, yung ate bumuelta. Makinig kaya dito. Yung kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. Kabayan. Ito, pakinggan natin si Madam Amy Kabayan. Talaga naman, almusal pa lang, sabi mo nga, high blood na. Ano ba yan? Nako, apalakay. At balita ko, pati ikaw din na high blood dahil ginawang zero budget ang subsidy ng PhilHealth. Sa halip na dagdagan, iba pang ahensya, maraming kinaltasan. Sa totoo lang, hindi ako nagsasalita kasi minabuti ko muna maghanap ng mga papeles, mga dokumento bago magsalita, magbigay ng reaksyon. Pero sa kasamaang palad, naku talaga kami, nangangapa sa dilim. Wala kaming mahanap na datos, na detalye. Ang sabi, pirmahan na lamang at susunod na lang daw yung mga datos. Tapos eto nga, may mga lumalabas na balibalita. Sinisiguro ko kung ano ba talaga ang nangyari dahil biglang natubuan ng AKAP, ayun, kasi hawak ko yung DSWD budget. Sabi ko, nung binigay yung budget ng Pangulo, asan ba yung AKAP? Sabi nila, hindi na priority yun, wala na yun. Sabi ko, okay. Pagdating naman ng budget ng Congress, tinatanong ko rin, asan na si AKAP? Naging halik na ba? Abay, wala pa rin daw. Hindi naman daw importante yon, tinanggal na. Sabi ko, maganda yan. Kasi nalalabuan ako sa AKAP, sabi ko, ano kaya, gawin na natin katulad ng AIX, at least maliwanag yon. Kapag namatayan, may burial assistance, pag may nagkasakit, yung chemo, dialysis, maliwanag. Pero yung AKAP nalalabuan kasi ako. Manang Amy. Abay, nung nag-PICAM, may kasunduan na daw ang Senate at ang Congress. Sabi ko, anong kasunduan yan? Ano yan? Bakit may AKAP bigla? Akala ko wala na yan. Kaya nagugulanta kami lahat. Talagang sabi ko, maganda naman tumulong sa tao, pero wag naman ganyang kalabo na ang alituntunin ng AKAP yung tinamaan ng inflasyon, yung kulang sa kita. Nako, Manong Deo, ano ba yan? Kaya nga ayan na. Pero bago natin talakayin niya na marami nagulo, ano ba yung AKAP tsaka AIX? Paki-explica po yung AKAP, di ba ito yung ayuda sa mga kulang ang kita manang Senator Amy? Yes, yun ang pagkaintindi ko. Yung ayos maliwanag ng konti, kahit papano, yun ang ginamit nung pandemic. Kasi talagang gusto ni Presidente Duterte makatulong sa mahihirap. Talagang ako yung pasimuno, bigyan na ng cash yan. Talaga naman i-expand na natin yung burial assistance, medical assistance, yung nawalan ng trabaho nung pandemic, yung mga hindi makapag-aral ng mga kabataan, yung mga mangingisda, go! Ayan, maliwanag yun. Yung mga hard-hit sector. Pagdating nung AKAP, nagulat na lang ako last year. Kasi sabi ko, ano yan? Pareho lang daw ng AIX. Ganon, sure ka. Bakit walang mga guidelines? Ang alituntunin daw, maliwanag. Lahat ng near poor. Anong meaning ng near poor? Teka nga, lahat ng tao nagsasabing near poor sila. Hindi, yung minimum wage. Bakit minimum wage? Yung poorest of the poor, na wala ng minimum wage, na wala ng trabaho, hindi natin nabibigyan. Yung nakahilatang mga lola, yung mga PWD, solo parents, hindi natin nabibigyan. Bakit yun uunahin? Ang masama pa, eto pa yung dumating, marami pa nagsasabi, hindi daw sila nakakatanggap kasi hindi daw sila malakas. Ayun, sa mayor, sa Congress, ako talaga naman. Anyway, ang nangyari, eto nga, nangangapa kami sa dilim, ang balita ko pa, yung 4-piece na nakatakda talaga sa batas, kinaltasan ng 50 billion. Ang palilintikan niyan yung 4.4 million nga families na talagang poorest of the poor. At 50 billion ang tinanggal. Halos sa kalahati. Nangalahati na lang yung 4-piece. Nasa batas yan. Yung PhilHealth, nasa batas din. Siniro. Yung education, tanggal rin. Hindi ko pa sure kung 10 billion ba yun, 12, 15, iba-ibang sinasabi. 12 billion sa DepEd. Kaya ako, nananawagan na lang ako sa aking kapatid. Kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa marinig na
ng palasyo, pagsusumamo ng ating taong bayan. Ilang beses sinabi ni Presidente Bongbong, yung flood control, ang balita wala na rin sa Public Works. Ang balita yung 4Ps hindi na pangangalagaan. Ganon din yung PhilHealth 0-0 na. Di ba kabayan? Mismo yung ate na ang nanawagan kay Pangulong Marcos Jr. kabayan. At speaking of PBBM kabayan, eto pakinggan natin naman yung interview kanina ni Pangulong Marcos Jr. kabayan. Ukol sa ginawang budget na yan kabayan. Pakinggan natin ha. Eto kabayan, pakinggan natin. I know na naabala ang tao because bakit natin pinawasan? Nabala talaga. Dahil ang katotohanan dyan ay Mahal na Pangulo. kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan. Dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas na pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth na bayaran yan. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Anong problema, mahal na Pangulo? Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao. So meaning mga babayan, para ma-claim ka agad, dapat may digital wallet, ganun po ba, mahal na Pangulo? So, yun ang dahilan kaya di na distribute or, di ba, naubos yung budget sa PhilHealth, mahal na Pangulo, dahil yung pumipila ay di pa nabigyan lahat. Ganun po ba mga kabayan, yung pagkaintindi natin? Pila naguguluhan tayo eh. Yung kanilang insurance claim. So yun na nga po mga kabayan, tila yun yung rason ng Pangulo natin mga kabayan.
ukol sa PhilHealth? Tila. Kayo, mukhang nawaan tayo sa pagkaano ni mahal na Pangulo mga kabayan. Ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Yung rason ng ating mahal na Pangulo ukol sa PhilHealth kabayan. Mag-komento lang kayo sa baba dyan. Naku po. Eto, patuloy tayo kay Madam Senator Amy Marcos kabayan. Line by line yan. Pwede naman i-line by line. Siya na lang ang tanging pag-asa at huling hantungan ng taong bayan nangangailangan. Pero pagka ang sabi ng aking bubit sa DBM, Senator Amy, pagka daw niline item veto ang isang budget, isang departamento, mabubura daw yan, mawawala. Hindi ba pwede ilipat yan? Ay, pwede naman siguro yan ibalik kasi Magandang talagang hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa BICAM yan kung sakasakali sabihin ng Pangulo. Ang importante dyan, talagang suriin ng maigi. Kasi ilang beses na niya yan sinasabi sa SONA. Parang talaga naman inalipusta yung pinagsasabi niya. Linapastangan yung budget, pambihira. Hanggang ngayon, wala pa nga kaming detalye. Paano kami pipirma niyan? Kaya hindi ako pumirma, hindi nga ako mapir Kasi ganun mamaya ba? magkapilitan Okay. Editan niya. Isa pa na Nice one ka dyan, Senator Amy. ko, may nagsasabi na may kasunduan na daw, may arrangement na daw Ayan. yung Congress at yung Senado. Anong areglo yan? Nakabahan ako sa ganyan. Dahil alam naman natin na Deo, na yung pakikialam ng mga mambabatas sa budget ay labag sa batas. Sinabi na ng Korte Suprema yan. Naku, kulong ang aabutin natin yan. Nakakatakot. Naka, may mga palusot naman ang IMED. Dami-dami mga pangalan pero same different names pero same pork barrel pa ang labas dahil sabi yung PIDAP Same animal. Nakakatakot. Tapos sa election year pa. Ano Kaya ba yan? nga. Tama. Kayo sa Senado binigyan daw ng 5 million na para sa AKAP at ang Congress 26 billion lang naman na Senator Amy. Oy, nako, talaga naman hindi ko alam. Yan daw ang sinasabi. Kaya ako'y kinakabahan. Sabi ko, akala ko wala na yung akap na yan. Ayos lang. Pero sana, bigyan ng maayos na alituntunin. Pero yung sinasabi na may areglo, yung dalawang kongreso, yung kumakalat yan Senate sa and social Congress, media, kabayan. kinakatakutan ko yan kasi talagang labag sa batas at sa konsensya ng tao. At election year, pinagdududahan tayong lahat. Naku, talagang mapapahamak tayo ng todo-todo niyan. At mapapahamak. hindi ako... Mapapahamak ka talaga dyan, Madam Senator, kung sakali. Buti na lang at di kayo pumirma. Sama na sila Senator Bato mga kababayan, sila Senator Bongo. At yung ibang senator, lalong-lalo na si Senator Joel Villanueva mga kababayan. Sangkot, hindi ako kabahagi ng anumang areglo at Buti na lang. hindi ako talaga sasama-sama dyan. Hindi ako pumirma Pumunta nga ako sa Digos, ang layo-layo ko, sa Mindanao ako Ayan, so kasama ka pala sa hindi pumirma. Ang sabi po ni Senator Grace po, Senator Amy, ayan, balikan nga natin yung zero budget na inilagay sa PhilHealth o zero subsidy sa yun daw sa PhilHealth. Sabi ano daw po ito, parang parusa sa PhilHealth dahil hindi daw ginagastos yung 600 million na kanilang pondo, reserve fund. Ayoko naman makipag-away pero sa tingin ko nasa batas na may bondo talaga ang PhilHealth. Kumbaga earmark na yan Nasa batas ng PhilHealth, nabibigyan talaga sila ng porsyento doon sa kinokolektang buwis. Wala naman sinasabi na maaaring mag-zero unless tanggalin na yung buwis forever at amyendahan yung batas. Wala namang ganon. At higit sa lahat, kung palpak yung PhilHealth, itanggalin lahat ng PhilHealth, ba't parang usahan yung pasyente? Yun mga kababayan ang tamang gawin ni Senator Grace po mga kababayan. Di ba? Kung parusahan lang naman nila, dapat tanggalin. Tanggalin yung namumuno sa PhilHealth mga kababayan.
at yung nangangailangang Pilipino. At saka isa, Parang mali yata yung solusyon. Dapat may Talagang ID mali. solusyon. Yun. Ibuwag yung PhilHealth na yan. ayan, at saka siguro Ay, may palitan yung solusyon mga... pa, kabayan, Ayan, pwede ba pa-imbestigan nyo, Senator Amy, kahit nung nakalipas sa administrasyon, sindikato na rin mga nandyan sa PhilHealth, lalo yung Tama. executive Yun na committees. nga, yun na nga Sindikato talaga yung PhilHealth, Yun na nga kabayan. yung sinasabi na talagang sindikato at alam natin na may mga sinasabi na mga regional director daw. Kaya kahit paltan mo ng 4 o 5 beses katulad ni Presidente Duterte yung pinuno, ginawa yun ni Pangulong talagang Duterte, mga kumakalapan kabayan. rin sa ilalim. Yun. Pero Talagang grabe, totoo yun. grabe. At naranasan ko yun. Nung gobernador ako, biglang nagkaroon ng malaria epidemic sa Marcos, Ilocos Norte. Ala. Sabi ko, paano nangyari yan? Anong kalokohan yan, Nisa? Wala akong nababalitaan. Yung pala, minagic pala nung PhilHealth na tao doon na Naku po. lokal. Pampihirang Walang buhay yan. to. So, masakot talaga yung nangyayari sa health situation natin. Unang-una, pinagtatanggal yung mga tulong sa ospital. Narinig natin, bago pa magka-budget, 90 billion. Excess funds daw kahit ang hirap-hirap paggamot ngayon, pinadala naman sa treasury. Pagkatapos nagkaroon pa ng MOU sa isang party list. Ano ba nangyayari dyan sa PhilHealth? Minamagic ng todo. Ayan, di ba nga... Di ba pwedeng Yes. pwedeng kausapin ng presidente at Yun, i-veto na kausapin itong mo nga yun. mga ginawa nga pinagkakaltas at pinagdadagdag na pondo sa iba't ahensya na hindi naman dapat. Yung dapat Yes, bigyan. yun nga. Like DepEd na lang. Yes, tama yan, Teo. Yan ang sinasabi ko. Nananawagan ako sa aking kapatid, sa aking ading. Kung mahina ang aking boses dahil nag-iisa ako dito at hindi pumipirma at sinasabing matigas ang ulot, pasaway. Abay, siya na kaya. At ang sabi, sapat na daw yung mga signature. Nasa 16 na daw na senador ang pumirma at wala na daw magawa kasi naratipika na. Pwede ba siya na ang magpalit niyan at talagang Tama. nagsusumamo ang taong bayan doon sa SONA, linapastangan lahat ng sinabi niya, palta na po niya, sana wag nang pirmahan, bumalik sa BICAM, suriin ng maigi, line by line, hindi naman kailangan isisiro na muli. Total, na zero na nga yung 4-piece natin, nakaltasan yung 4-piece ng 50 billion. Yan yung talagang 50 poorest of billion, the poor, kabayan. isipin ninyo. 4.4 families, zero ang tatanggapin. Wow. At yung flood control Ayun. na talagang nalulunod na ang Luzon, pati yung Davao nalulunod, 0-0 na rin yung flood control. Ano ba naman ang Naku. nangyayari sa buhay natin? Pero alam po niyo, nagkausap na rin tayo, Senator Amy, baka mamaya ay nabubulagan kayo, ha? Late din lamang ay nirelease na ng DBM ang 69 billion. At alam mo kung saan nakalaan itong mga 69 billion na ito? Para Saan sa po? flood control project, katulad ng asphalt overlay. Siguro dapat ito ay mabantayan Correct. din. Mga Asphalt talagang overlay, mga kabayan. kinakailangan niya. Tapos sinabi na naman, Kaya mga kabayan, no, yung kahit bago pa yung daan, mga kababayan, ay binabakbak na. Sino yung nakakita na ng ganitong sitwasyon, kabayan, sa inyong lugar? Di ba po? yung mga nawala daw na kinakailangan flood control, yung talagang importante, linagay na lang daw sa unprogrammed. Ano ba ibig sabihin ng unprogrammed? Pag nakachamba at may pera, naku, sinulat sa tubig yan. Pambihirang buhay yan. Ayan. At Naku siguro, po, kabayan. Senator Amy, sa Bicameral Conference Committee, ba't ayaw nilang i-live sa TV? Yung mga session nyo sa lahat naka-live. Sabi nga ni Senator Phil, Tama. dapat transparent tayo. Ba't pagdating sa Yun nga Bicam, na. parang executive session? Yes. Isipin mo talagang nag-love letter pa ako, may sulat pa ako na sa awa ng Diyos, hindi man lang sinagot. Nag-love letter talaga ako kay Senate President Cheese, nag-love letter ako kay Grace po. Sabi ko sa kanila, pwede ba wag na maulit yung nangyari last year? Dalang-dala na ako kasi nadali na naman ako, nasingitan na naman tayo ng AKAP, nasingitan na naman ako ng 12 billion doon sa COMELEC para sa PI. Abay, hindi ko alam yun hawak ko yung mga committing yon. Sabi ko, konting pag-unawa lang. Ayoko nang maulit. Pwede ba i-live stream na natin to? Wala namang Yan, sekreto live yan. stream.
mas lalong lumala eh. Mas lalang hindi namin alam yung mga datos hanggang ngayon, sa totoo lang. Kaya akong tagal-tagal ko magkomento, naghahagilap talaga ako ng papel, ng mga detalye. Hanggang ngayon, nangangapa kami sa dilim. Walang detalye, walang konkretong numero. Nangangapa sa dilim. Ang ginawa, total lang ng public works. Nandun sa public works, 1.1 trillion, wag isnabil. Wow. Pero pag tinanong mo, alin dito yung flood control, alin yung mahiwagang asphalt overlay, alin dito, sasabihin nila, tsaka na yan, pirmahan mo muna. Ay, ayoko ng ganyan. Grabe. Nakakatakot. Kaya tuloy pati ang Senado ayan, kung kayong mga mismong senador napapaikutan, ha, how much more sa ating mga ordinaryong mga mamamayan. Tama. At saka isa pa, ba't ganito ang Senado ngayon? Tama ka yan, Manong Ito ang Teo. tinutuloy na conscience ng Manong Teo. Congress noon. Ano na ang nangyari sa mga senador? Ay, nako, mahirap mag-comment, pero talagang gusto ko talagang makisama. Pero tulad ng sinabi mo, huling hantungan talaga ng taong bayan ang Senado. Panindigan na natin. At dahil dito, alam ko na ibang senador, pumirma doon sa harapan yung page 1, kumbaga. Pero ganyang kakapal yan eh. Tapos hinihingi na lang yung e-signature doon sa ibang pahina. Naku, ayoko nang pumayag ng ganyan kasi nakasingit doon kung ano-anong kabulastugan. Yung talagang linapastangan yung pangako ni Pangulong Bongbong sa SONA, nilapastangan. yung inaasam-asam ng taong bayan. Abay, wala lahat doon. Pambihirang buhay, yung tulong sa ospital, wala yan. Yung 4-piece, isipin nyo, 50 billion ang tinanggal. Pwede ba naman yun? Nasa batas lahat yan. Senator Amy, ma'am, ayan, para hindi na masyadong ma-high blood, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. At sana magkausap kayo ng Naku, presidente. Leo, kaya talagang nananawagan na lang ako sa palasyo, ading Bongbong. Please, tignan Puntahan na lang mo na, ito Una at Maime. line by line. Kayo na lang ang pag-asa. Maraming salamat, Leo. At almusal pa lang to. High blood tayo. Naku po mga kababayan, di ba? Na-high blood na daw po si Senadora Amy Marcos, mga kabayan. Sana naman ay makinig si Pangulong Marcos Jr. kabayan, no? At Manang Amy, puntahan mo na yung kapatid mo kahit na nandun pa yung kanyang First Lady. Di ba? Dahil tila yung ating mahal na Pangulo, mga kabayan, ay kontrolado ata yung ng kanyang asawa, mga kabayan. Ata lang naman, ha? At yung kanyang pinsan na si Mr. Speaker, mga kabayan. Diba? Sa tingin nyo, kabayan, tama ho ba tayo? Diba po, kabayan, umuugong kasi yan sa social media, mga kabayan, na si Pangulo natin ay kontrolado daw. Kung baga sa mag-asawa yan, kabayan, is yung asawang lalaki ay under ng asawang babae, kabayan. Diba? So ikaw, kabayan, ano ang masasabi mo ukol sa buwelta ni Senadora Amy, mga kababayan, sa kanyang kapatid? Magkomento lang kayo sa baba, kabayan. At huwag kalimutang mag-ingat po kayo palagi, kabayan. At magdasal po tayo sa ating may kapal.